Part 1, Continuation. Yan gwapong lumpo dites hidens magandang dalaga. Ang simula ng pagsubok. Mula nang maging personal assistant si Isabela ni Alexander, mas naging abala ang kanyang araw. Maaga siyang pumapasok. Siya ang nag-aayos ng schedule. Siya ang nagre-remind sa mga meeting. Siya rin ang nag-aasikaso ng mga dokumento. Sa una, istrikto si Alexander. Isabela, ayusin mo ang report na ito. Isabela, tawagan mo ang legal team. Isabela, cancel the tatlo meeting. Ngunit napansin niya na hindi ito sumisigaw. Hindi ito nananakit ng salita. Diretso lamang magsalita. Isang araw, napansin ni Isabela na hindi pa kumakain si Alexander kahit tanghali na. Sir, lunchtime na po. I'm not hungry. Pero kanina pa po kayo may meeting. Tahimik lamang ito. Maya-maya, bumalik siya dala ang isang tray ng pagkain. Sir, kahit kaunti lang po. Tumingin si Alexander sa kanya. Hindi mo trabaho ang mag-alala. Ngunit hindi umatras si Isabela. Hindi ko po ginagawa bilang assistant. Ginagawa ko po bilang tao. Natigilan si Alexander. Sa loob ng 5 taon, walang nagsalita sa kanya ng ganoon. Tahimik siyang kumuha ng kutsara. At sa unang pagkakataon, kumain siya habang may kasama. Ang unang ngiti. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting napapansin ng mga empleyado ang pagbabago sa si. Mas madalas itong ngumiti. Mas madalas itong lumabas ng opisina. At mas madalas itong kausap si Isabela. Isang gabi, umulan ng malakas. Wala nang masyadong tao sa building. Habang naghihintay ng sasakyan, na-stranded sila sa lobby. Sir, gusto niyo po ba ng kape? Tanong ni Isabela. Hindi ka ba uwi? Opo, pero okay lang po. Nagpunta siya sa maliit na cafe sa loob ng building at bumili ng 2 mainit na kape. Tahimik silang umupo habang pinapanood ang malakas na ulan sa labas. Isabela, biglang sabi ni Alexander. Opo, sir. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Napangiti siya. Bakit po ako matatakot? Maraming tao ang umiiwas sa akin. Hindi po kayo nakakatakot. Tingnan mo ako. Bahagyang tumingin si Alexander sa kanyang mga paa na hindi na gumagalaw. Hindi nagbago ang tingin ni Isabela. Sir, hindi po ang wheelchair ang pagkatao niyo. Tumahimik ang mundo sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nabasag na pader sa puso ni Alexander. Ang inggit ni Katrina. Sa kabilang banda, lalong nagingit-ngit si Katrina. Isang araw, sinadya niyang kausapin si Isabela. Ikaw si Isabela, tama? Opo. Alam mo ba kung sino ako? Si Klas Monteverde po. Umiti si Katrina, ngunit halatang pilit. Alam mo ba na matagal na kaming magkakilala ni Alexander? Opo. Mas mabuti siguro kung aalamin mo ang lugar mo. Natahimik si Isabela. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng tao. Pasensya na po kung may nagawa akong mali. Wala ka pang ginagawa. Pero huwag kang lalapit ng sobra. Malinaw ang babala. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang naging determinado si Isabela na gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Isang gabi ng katotohanan. Isang gabi, habang nag-overtime sila, biglang nagloko ang elevator. Naipit sila sa pagitan ng mga palapag. Nagpanik si Isabela. Sir, parang stuck po tayo. Tahimik lamang si Alexander. Don't panic. Ngunit ramdam niya ang kaba ng dalaga. Sir, natatakot po ako sa masisikip na lugar. Nakita niya ang nanginginig nitong kamay. Isabela, mahinang sabi ni Alexander. Lumapit siya ng bahagya. Hinga ka lang. Nandito ako. Hindi niya alam kung bakit, pero kumalma siya. Sa loob ng madilim na elevator, wala silang ibang makita kundi ang isa't isa. Sir, pwede po ba akong magtanong? Alainan. Masakit pa rin po ba? Alam ni Alexander kung ano ang tinutukoy niya. Hindi ang mga paa, kundi ang puso. Tahimik ang sagot. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi po kayo nag-iisa.
Hindi binawi ni Alexander ang kanyang kamay. Sa loob ng 5 taon, may unang taong humawak sa kanya ng walang awa, walang paghusga, walang takot. At sa sandaling iyon, may nagsimulang magbago. Ang pagsisimula ng damdamin. Nang maayos ang elevator at makalabas sila, may kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na iyon ang dating distansya. Mas malapit na. Kinabukasan, napansin ni Isabela na may baukwet ng bulaklak sa kanyang mesa. Walang pangalan. Ngunit alam niya kung kanino galing. Pagpasok niya sa opisina ni Alexander, tahimik lamang itong nagbabasa ng dokumento. Sir, salamat po. Hindi ito tumingin sa kanya. For good performance. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagngiti nito. Isang bagong liwanag sa buhay ng si. Habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw ang nararamdaman ni Alexander. Hindi ito awa. Hindi ito pansamantalang saya. Ito ay pag-asa. Minsan, habang pinagmamasdan niya si Isabela na tumatawa kasama ang ibang empleyado, napangiti siya. Sir, bakit po kayo nakangiti? Tanong nito nang mapansin siya. Wala. Sure po. Tumango siya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niya ang totoo. Unti-unti na siyang nahuhulog. At sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, hindi siya natatakot magmahal muli. Ang babala ng nakaraan. Ngunit ang pag-ibig ay hindi laging madali. Isang gabi, may dumating na sulat sa opisina. Isang liham mula sa ama ng namayapang fiance ni Alexander. Ipinaalala nito ang nakaraan. Ipinaalala ang pangako. Ipinaalala ang sakit. Muling bumigat ang kanyang puso. Kaya ko pa bang magmahal ulit? Tanong niya sa sarili. At hindi niya alam. Sa mga susunod na araw, haharap sila sa mas mabibigat na pagsubok. LSE Part 1. Part 2. Yan gwapong lumpod dit SE Dens magandang dalaga. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Simula ng selos at pagsubok. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimula si Isabela bilang personal assistant ni Alexander. Unti-unti, mas nakikilala niya ang si, hindi lamang bilang leader, kundi bilang isang tao na may sugatang puso, may lihim na lungkot at may kakayahang magmahal ng buong buo. Ngunit sa kabilang dako ng kumpanya, may nagbabantay sa bawat kilos niya. Si Katrina Monteverde, ang mayamang babae na matagal nang naghahangad ng puso ni Alexander. Ano nang ginagawa niya dito? Hindi ba siya nababahala sa trabaho niya? Bulong ni Katrina sa sarili. Halos hindi siya makapaniwala na isang simpleng empleyada lang ang nakalapit sa si. Hindi lang basta selos. Isa itong mapanganib na damdamin. Katrina ay bihasa sa manipulasyon at may kakayahang sirain ang reputasyon ng sinuman. Unang labanan. Isang araw, iniutos ni Alexander kay Isabela na i-review ang mga kontrata para sa bagong proyekto ng kumpanya. Opo, sir, sagot ni Isabela habang hawak ang laptop at mga papel. Napansin ni Katrina ang pagkakataon. Palihim siyang lumapit at nagsalita sa isang mapanlinlang na tono. Isabela, sigurado ka ba sa trabaho mo? Baka hindi mo alam ang lahat ng kailangan dito. Umiti lang si Isabela. Opo, Jas Monteverde. Pero sisiguraduhin ko pong maayos ang lahat. Hindi natuwa si Katrina. Ramdam niya na hindi basta-basta natatakot si Isabela. Mas lalo siyang naiinis. Isang insidente sa opisina. Isang gabi, habang nag-overtime si Isabela, bigla siyang nakakita ng kakaibang kilos ni Katrina. Alexander, kailangan nating kausapin si Isabela tungkol sa kanyang mga pagkukulang, bulong ni Katrina sa si. Ngunit may kakaiba sa tinig ni Alexander. Tahimik siyang tumingin kay Isabela at mumiti ng bahagya. Wala kang dapat ikabahala. Masipag siya at maasahan, sagot ni Alexander. Na-frustrate si Katrina. Hindi niya akalain na hindi lamang siya pinapansin, kundi mas lalong lumalapit si Isabela sa puso ni Alexander. Paglapit ng damdamin. Habang lumalala ang selos ni Katrina, mas lumalapit naman si Isabela kay Alexander. Isang gabi, iniwan siya ng kanyang kapatid sa kanilang bahay at nagpaalam na mag-overtime siya. Habang nag-aayos ng mga dokumento sa opisina, biglang nagdilim ang paligid dahil sa brownout. Sir, sandali lang po, kukuha ako ng kandila, sabi ni Isabela.
Ngunit bago siya makaalis, nakita niya si Alexander na nakaupo sa kanyang wheelchair, tahimik at tila malungkot. "Sir, okay po ba kayo?" tanong niya. "Basta nandyan ka," sagot ni Alexander. Hindi niya alam kung bakit, pero may init sa puso niya. Napangiti siya at umupo sa tabi nito. Sa katahimikan ng opisina, mas naramdaman nila ang koneksyon sa isa't isa. Ang unang pag-amin. Pagkatapos ng ilang linggo, isang gabi habang sila lang ni Alexander sa boardroom, napag-usapan nila ang nakaraan ng si. "Sir, bakit po kayo naging tahimik lagi?" tanong ni Isabela. "Hirap para sa akin ang bumangon sa nakaraan. Nawala ang taong pinakamahal ko," sagot ni Alexander, may lungkot sa boses. "Sir, hindi ko po kayo husgahan. Nandito lang po ako," sabi ni Isabela, dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Napangiti si Alexander. "Alam mo, Isabela, kakaiba ka. Hindi tulad ng iba. Hindi mo ako tinatanong tungkol sa wheelchair ko o kung mahina ako. Nandyan ka lang." At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang may pag-asa muli ang kanyang puso. Pag-atake ni Katrina. Hindi nagtagal, nalaman ni Katrina ang paglapit ni na Alexander at Isabela. "Hindi ko papayagan na mawala sa akin si Alexander," bulong niya sa sarili. Isang araw, nag-set siya ng rumor sa kumpanya. "Narinig niyo ba? Sinasabi raw ng CEO na hindi siya satisfied sa trabaho ni Isabela, pinalaganap niya." Naguluhan ng ibang empleyado, ngunit tahimik lang si Alexander. Pinili niyang ipagtanggol si Isabela. Hindi totoo, malinaw niyang sinabi sa lahat. Masipag at maaasahan si Isabela. "Huwag kayong makinig sa chismis." Lalo pang nagalit si Katrina, ngunit hindi siya makagawa ng diretsong galit. Pagbubuo ng tiwala. Habang nagpapatuloy ang trabaho, mas lumalalim ang relasyon ni na Alexander at Isabela. Minsan, naabutan ni Isabela si Alexander na nag-iisa sa terrace ng opisina. "Sir, bakit po kayo palaging nag-iisa?" tanong niya. "Sanay na ako sa kalungkutan," sagot ni Alexander. "Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako," sagot ni Isabela at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Napatingin si Alexander at sa unang pagkakataon ay dahan-dahang ngumiti. "Salamat, Isabela. Alam mo, parang bago ang mundo ko sa presensya mo." Doon nagsimulang magbago ang puso niya. Hindi lamang sa damdamin kundi sa kabuuan ng kanyang buhay. Ang isang malaking pagkakakilanlan. Ngunit dumating ang isang malaking pagsubok. Isang araw, may lumapit sa kanya ang isang kliyente na may reklamo tungkol sa proyekto. Napilitan si Alexander na pumunta sa site kasama si Isabela. Doon niya nakita ang tanging paraan para ipakita ang tunay na lakas ng loob ni Isabela. Habang tinutulungan niya ang mga kontraktor at empleyado sa project, napansin ni Alexander na ang dalaga ay hindi natatakot sa anumang sitwasyon. Hindi tulad ng ibang babae na nakakatakot sa kanya dahil sa wheelchair. "Hindi mo alam kung gaano kakahalaga sa akin," bulong niya sa sarili. Malakas na bagyo ng damdamin. Dumaan ang ilang buwan. Lalo pang lumalalim ang damdamin nila. Ngunit si Katrina ay hindi nawawala sa eksena. Palagi siyang sumusubok sirain ang tiwala ni na Alexander at Isabela. Minsan, nag-set siya ng entrapment, nagpadala siya ng peking email na parang mula sa Isabela, na may maling impormasyon tungkol sa proyekto. Napagkamalan ni Alexander na si Isabela ang gumawa nito. "Isabela, anong nangyari dito?" tanong niya na may halong galit at pagkabahala. "Sir, hindi po ako," sagot ni Isabela, halatang nanlalamig ang katawan. Matagal silang nanahimik. Ngunit sa halip na magalit, napatingin si Alexander sa mga mata ni Isabela at nakita ang katotohanan. Napuno siya ng galak at gulat, hindi niya kailanman inisip na maniwala sa sinungaling. Pag-amin ng sisi. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, nagpasya si Alexander na aminin ang nararamdaman niya. "Isabela, gusto kong malaman mo," sabi niya habang nakatingin sa kanyang dalaga. "Opo, sir," tanong ni Isabela, nanginginig ang boses. "Hindi lang ikaw assistant sa akin. Ikaw ay mahalaga sa puso ko. Hindi ko inakala na muling makakaramdam ako ng ganitong damdamin, pero nandyan ka. Nandyan ka sa bawat sandali." Tumulo ang luha sa pisngi ni Isabela. "Sir, hindi ko po inaasahan pero nararamdaman ko rin po." At sa unang pagkakataon, ang mga puso ng sihi at dalaga ay nagtagpo ng buong buo.
ZC Part 2. Part 3. Yan gwapong lumpod si Dens magandang dalaga. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Ang pagbabalik ng kontrabida. Hindi na kontento si Katrina Monteverde sa mga maliit na intriga niya sa nakaraang mga buwan. Ramdam niya na kahit gaano siya kamanipulative, mas lumalapit si Isabela sa puso ni Alexander. Hindi ko siya mapapabayaan, bulong ni Katrina sa kanyang sarili habang nakatitig sa opisina ng ICE mula sa malayo. Planong planuhin niya ang isang scheme na hindi lang makakapasok sa tiwala ng ICE sa dalaga, kundi magbibigay ng malaking panganib sa kanilang proyekto. Hindi lang ito simpleng selos, ito ay digmaan. Ang isang mapanganib na plano. Isang umaga, habang nagre-review ng report si Isabela sa office, napansin niya ang kakaibang email na dumating sa kanyang inbox. "Sir, tingnan po natin ito," tawag niya kay Alexander. Ngunit bago pa niya maipakita, nakita rin niya si Katrina na nakangisi, hawak ang isang tablet. "Ah, Isabela, mukhang marami ka pang kailangang matutunan," pabirong sabi ni Katrina, ngunit halatang may panlilinlang. Ang email ay naglalaman ng peking financial report na nagpapakita ng malaking pagkukulang sa proyekto. Napagod si Alexander habang binabasa. "Isabela, ito ba ang ginawa mo?" tanong niya na may halong galit. "Opo, sir, pero hindi ko po ginawa ito," mabilis na paliwanag ni Isabela, nanginginig sa kaba. Tahimik ang sisi. Ang katahimikan ay mabigat. Ngunit sa halip na agad mag-react, napagmasdan niya ang mga mata ni Isabela, tapat, walang kasinungalingan. Pag-usbong ng suspense. Dahil sa insidente, mas naging alerto si Alexander. Pinag-aralan niya ang lahat ng emails, reports, at logs. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang peking email at na-trace ito kay Katrina. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Katrina ay bihasa sa panlilinlang at maaaring gumawa ng mas malaking iskandalo. "Isabela, salamat sa pagtitiwala," sabi ni Alexander, hawak ang kamay ng dalaga. "Sir, hindi ko po kayo pababayaan. Hindi ko po kayo iiwan," sagot ni Isabela, ramdam ang tibok ng kanyang puso. Ang paglabas ng katotohanan. Sa sunod na linggo, nagpatawag si Alexander ng emergency meeting. "Lahat kayo, makinig," simula niya. May isang empleyado na gumamit ng peking email para sirain ang proyekto at reputasyon ni Isabela. "Alam ko kung sino siya, si Katrina Monteverde." Nagulat ang lahat. Si Katrina ay napalunok sa galit. Ngunit nanatiling tahimik si Alexander. "Hindi ko papayagan ang panlilinlang sa opisina. Ito ay seryosong paglabag." Napansin ni Isabela ang relief sa mga mata ng si. Hindi lamang siya naniniwala sa kanya, ngunit handa rin siyang ipagtanggol siya sa harap ng lahat. Isang panganib na sitwasyon. Ngunit hindi nagtatapos ang drama. Si Katrina, galit at determinadong sirain si Isabela, ay nagplano ng isang mas mapanganib na hakbang. Nagpadala siya ng anonymous tip sa isang construction site na may mali sa istruktura. Nagpanik ang site manager at agad na tumawag kay Alexander. "Sir, may problema sa site. Kung hindi natin maaayos agad, maaaring may aksidente." Si Katrina ito, bulong ni Alexander, ramdam ang galit sa bawat salita. Ang kabayanihan ni Isabela. Sa kabila ng panganib, agad na kumilos si Isabela kasama ang project team. "Sir, tutulungan po namin kayo," sabi niya habang nagdadala ng plano at checklist. "Salamat, Isabela, ikaw lang ang makakasundo ko sa ganitong sitwasyon," sagot ni Alexander. Magkasama nilang ininspeksyon ang site. Si Alexander, kahit nasa wheelchair, ay aktibo sa pag-check ng blueprints at pag-guide sa mga engineers. Si Isabela, mabilis mag-react at mag-organize. Hindi siya natatakot at ramdam ng sihi ang tapang at dedikasyon nito. Pagpapalalim ng pag-ibig. Habang nagtatagal, mas lalong lumalalim ang damdamin ni Alexander para kay Isabela. Isang gabi, pauwi sila mula sa site. Ang ulan ay bumuhos ng malakas, ngunit hindi nila pinansin. "Isabela, alam mo sa lahat ng nangyari, ikaw lang ang naging ilaw sa madilim kong mundo," sabi ni Alexander habang tinutulungan ang dalaga na maglakad papasok ng building entrance. "Sir, hindi ko po kayo iniwan," sagot ni Isabela, may ngiti at luha sa mata. At sa simpleng sandaling iyon, parehong naramdaman nila ang tibok ng puso ng isa't isa, higit sa trabaho, higit sa pangyayari sa paligid. Ang kontrada ni Katrina. Hindi pa tapos si Katrina.
Sa susunod na araw, nagplano siya ng mas malaking intriga, nagpanggap siyang may high-profile client at nilinlang si Alexander sa isang meeting. Ngunit sa puntong iyon, handa na si Alexander. Kasama niya si Isabela. Alexander, huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo, sabi ni Isabela bago pumasok sa meeting room. Ang client ay natagpuan ang mga discrepancy sa plano ni Katrina at agad na na-expose ang panlilinlang nito. Napahiya si Katrina sa harap ng lahat. Isang mahalagang sandali. Matapos ang iskandalo, nagpasya si Alexander na pasalamatan si Isabela sa kanyang dedikasyon. Isabela, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, baka nagkaproblema ang kumpanya, sabi niya, hawak ang kanyang kamay. Tumulo ang luha ni Isabela. Sir, hindi po ito para sa akin, para po ito sa kumpanya at sa inyo. Ngunit ramdam nila pareho, hindi lang ito trabaho. May higit na koneksyon. Isang pag-ibig na unti-unti nang lumalakas. Pagbabahagi ng personal na kwento. Isang gabi, habang nag-overtime, nag-open up si Alexander tungkol sa kanyang nakaraan. Isabela, alam mo 5 taon na ang nakalipas, nawalan ako ng taong pinakamamahal ko. Hindi ko akalaing makakaramdam ulit ako ng ganitong damdamin pero nandyan ka. Tumigil siya. Napatingin kay Isabela. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero mahal kita. Napuno ng emosyon si Isabela. Sir, mahal din po kita. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang puso ng sihi at ng dalaga sa harap ng kanilang mundo, walang hadlang, walang takot, at puno ng pag-asa. Pangako sa hinaharap. Sa gitna ng chaos na ginawa ni Katrina, ang kanilang relasyon ay mas tumibay. Isabela, pangako, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko, sabi ni Alexander habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Sir, pangako rin po, sagot ni Isabela. Ramdam ang init at tibok ng puso niya. Part 3. Part 4. Yan gwapong lumpo dit hidden magandang dalaga. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang pag-akyat sa climax. Matapos ma-expose ang mga intriga ni Katrina sa kumpanya, nanatiling alerto si Alexander. Ngunit alam niya, hindi pa ito tapos. Si Katrina ay bihasa sa panlilinlang at tiyak na magbabalik. Samantalang si Isabela, mas lalong pinatibay ng karanasan ang loob. Hindi siya natatakot at ramdam ng sihi na siya ang pinakamalakas niyang kaalyado. Isabela, alam mo, sa dami ng problema, ikaw lang ang nananatiling ilaw ko, sabi ni Alexander habang nag-organize sila ng proyekto sa office. Tumango si Isabela. Sir, hindi ko po kayo iiwan. Lagi po akong nandito. Isang mas mapanganib na plano. Si Katrina ay nagplano ng mas malaking intriga. Nagpadala siya ng peking dokumento sa isang malaking kontrata na may mga mali sa figures. Kung matatanggap ng board ang dokumento, maaring mapahamak ang kumpanya at reputasyon ni Isabela. Dumating ang email sa inbox ni Alexander. Napansin niya ang mga discrepancies agad. Isabela, tingnan mo ito, tawag niya sa dalaga. Sir, ito po ba? Tanong ni Isabela habang nagbabalik sa kanya ng tablet. May mali rito pero alam kong hindi ito gawa mo, sagot ni Alexander. Tumango si Isabela. Sir, hahayaan ko po kayong makita kung sino talaga ang responsable. Ang pagharap kay Katrina. Nang makausap nila si Katrina, nagbago ang tono niya. Alexander, hindi mo naiintindihan ang mga nangyayari, sabi niya sa isang mapanlinlang na ngiti. Alam ko na lahat, sagot ni Alexander ng diretsyo. Ikaw ang gumawa ng peking email at dokumento. At hindi ko papayagan ang ganitong panlilinlang. Napahiya si Katrina sa harap ng board at iba pang empleyado. Ngunit hindi pa tapos, banta niya, halatang galit. Ang pagsubok sa proyekto. Kasabay ng iskandalo, may malaking proyekto silang kailangang tapusin. Isang bagong site inspection ang itinakda. Habang nag-i-inspeksyon, may problema sa foundation ng site. Sir, kailangan nating ayusin ito agad, sabi ni Isabela. Alam ko, sagot ni Alexander, hawak ang blueprint habang nakaupo sa wheelchair. Magkasama nilang tinulungan ang mga engineers. Si Isabela, mabilis mag-react. Si Alexander, kahit limitado sa paggalaw, ay aktibong nagbibigay ng direksyon at leadership. Sa kabila ng bagyong ito, ramdam ng sihi ang dedikasyon at tapang ng dalaga. Pagpapakita ng katatagan.
Habang nagpapatuloy ang proyekto, lalong lumalalim ang relasyon nila. Isang gabi, pauwi mula sa site, umulan ng malakas. Sir, basang-basa po tayo, sabi ni Isabela habang nagtatakbo papasok ng building. Alam ko basta nandyan ka, sagot ni Alexander. Hindi nila alintana ang ulan. Ang tanging mahalaga ay ang isa't isa. Sa katahimikan ng gabi, pareho nilang naramdaman ang tibok ng puso ng isa't isa, malakas, tapat, at puno ng pag-asa. Ang ultimate confession. Pagkatapos ng ilang linggo, nagpasya si Alexander na aminin ang nararamdaman niya ng buong puso. Isabela, gusto kong malaman mo, sabi niya habang hawak ang kamay ng dalaga. Opo, sir, tanong ni Isabela, nanginginig sa damdamin. Hindi lang ikaw assistant sa akin. Ikaw ay mahalaga sa bawat sandali ng buhay ko. Nawala ako sa nakaraan ngunit sa iyo, naramdaman ko ulit ang pagmamahal. Mahal kita, Isabela. Napuno ng emosyon si Isabela. Sir, mahal din po kita. Hindi ko po akalaing mangyayari ito. Doon nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay, walang hadlang, puno ng tiwala at may pangakong hindi magwawalay. Ang laban ni Katrina. Ngunit si Katrina ay hindi basta-basta sumuko. Nagplano siya ng final scheme, gamitin ang isa pang kliyente para sirain ang proyekto at reputasyon ni na Alexander at Isabela. Ngunit sa puntong iyon, handa na sila. Magkasama nilang hinarap ang sitwasyon. Sir, hindi po tayo matatalo, sabi ni Isabela, hawak ang kamay ng si. Alam ko, sagot ni Alexander. Dahil nandyan ka. Sa meeting, na-expose ang plan ni Katrina. Napahiya siya sa harap ng board at media. Tagumpay at pag-asa. Matapos ang iskandalo, napagtanto ni Alexander na mas mahalaga ang tao kaysa sa pera o kapangyarihan. Isabela, salamat sa lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nanatili akong matatag, sabi niya habang hawak ang kamay niya. Tumulo ang luha ni Isabela. Sir, hindi ko po kayo iiwan. Lagi po akong nandito. Naggitian nila ang isa't isa, ramdam ang pagmamahal, tiwala at pag-asa sa kinabukasan. Isang bagong simula. Sa wakas, napagtagumpayan nila ang lahat ng intriga at pagsubok. Si Katrina ay na-expose at nadisiplinahan ng board. Si Alexander at Isabela ay mas lalo pang nagmahalan. Sir, handa na po ba tayo sa bagong kabanata? Tanong ni Isabela. Handa na, sagot ni Alexander, hawak ang kamay ng dalaga. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman nila ang tunay na kalayaan sa puso, isang pag-ibig na walang hadlang, tapat, at puno ng pangako. This is Part 4. Part 5. Yan gigwapong lumpod is hidden magandang dalaga, finale. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang katahimikan bago ang bagyo. Matapos ma-expose at madisiplinahan si Katrina Monteverde, pansamantalang tahimik na ang kumpanya. Ngunit sa puso ni Alexander, ramdam niya na may mga bakas pa rin ang nakaraan. 5 taon ng lungkot at sugatang damdamin ang patuloy na bumabalot sa kanya. Si Isabela, sa kabilang banda, ay mas matatag na kaysa dati. Hindi lamang siya kaibigan o assistant, siya na ngayon ang ilaw sa mundo ni Alexander. Isang gabi, habang magkasama silang nag-overtime sa opisina, tumigil sa pagtatrabaho si Alexander at tiningnan ang dalaga. Isabela, alam mo, bago ka dumating, parang laging madilim ang paligid ko, sabi niya, may lungkot at init sa boses. Tumango si Isabela. Sir, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ako. At sa katahimikan ng office, ramdam nila pareho ang tibok ng puso ng isa't isa, hindi lamang damdamin, kundi pangako. Ang pagpaplano ng hinaharap. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti na ibalik ang normal na takbo ng kumpanya. Ngunit mas mahalaga para kay Alexander ang personal niyang buhay. Pinagdesisyonan niyang harapin ang sariling takot sa pagmamahal at kalungkutan. Isabela, gusto kong malaman mo, handa na akong muling magmahal, sabi niya habang nakaupo sa terrace ng office, tanaw ang ilaw ng lungsod. Opo, sir, handa rin po ako, sagot ni Isabela, hawak ang kamay niya. Sa mga sandaling iyon, napuno ng pag-asa at kaligayahan ang puso ng si. Ang panibagong hamon. Ngunit tulad ng anumang kwento ng buhay, may mga hamon pa rin. Isang malaking proyekto sa labas ng bansa ang kinailangan nilang asikasuhin. Kailangan nilang magbiyahe, ngunit may takot si Alexander dahil sa kaligtasan at wheelchair.
Sir, hindi po kayo iiwan, sabi ni Isabela habang naghahanda sila para sa biyahe. Alam ko kaya ko na dahil nandyan ka, sagot ni Alexander, ramdam ang lakas at suporta ng dalaga. Ang biyahe at malalim na koneksyon. Sa kanilang pagpunta sa ibang bansa, mas lalo nilang nakilala ang isa't isa. Sa mga oras ng travel, pag-overtime sa site, at kahit sa simpleng paglakad sa hotel hallway, ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Isabela, alam mo ba, kahit sa simpleng sandali, mas lalo kitang minamahal, sabi ni Alexander, habang hawak ang kanyang kamay sa terrace ng hotel, tanaw ang sunset. Napangiti si Isabela at mailuha sa mata. Sir, hindi ko po akalaing mangyayari ito pero ramdam ko rin po ang pagmamahal ninyo. Sa bawat araw na magkasama, mas tumibay ang kanilang koneksyon, hindi lamang damdamin, kundi pangako at respeto sa isa't isa. Ang huling intriga. Ngunit si Katrina ay hindi pa rin sumuko. May plano siyang gumawa ng final sabotage, isang malaking insidente sa press upang sirain ang reputasyon ni na Alexander at Isabela sa media. Ngunit sa puntong iyon, handa na sila. Isabela, alam ko ang gagawin niya, sabi ni Alexander. Pero hindi mo kailangang matakot. Sir, hindi po ako natatakot kung kasama po kayo, sagot ni Isabela, hawak ang kamay niya. At sa press conference na iyon, matagumpay nilang na-expose ang plano ni Katrina. Siya ay na-dismiss sa kumpanya at naharap sa legal consequences. Paglilinis ng nakaraan. Matapos ang intriga, nagsimula silang ayusin ang kanilang buhay. Si Alexander, kahit na natiling wheelchair-bound, ay hindi na natatakot magmahal at magtiwala. Si Isabela, sa bawat hakbang ng buhay ng CE, ay naging kasama, kaagapay at inspirasyon. Nagpasya si Alexander na mag-open ng charity para sa mga taong may kapansanan, upang makatulong at makapagbigay pag-asa, isang bagay na nagmula sa kanyang sariling karanasan at sa inspirasyon mula kay Isabela. Pag-ibig na walang hadlang. Isang gabi, sa opisina, habang nagtatapos ng araw, lumapit si Alexander kay Isabela. Isabela, gusto kong malaman mo, hindi ko iniisip ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at hinaharap natin. Napangiti si Isabela at yumakap. Sir, handa na po ako sa lahat ng hinaharap natin. Sa gabing iyon, ramdam nila pareho na walang hadlang sa pag-ibig nila, hindi pera, hindi selos, at hindi nakaraan. Ang pagpapakasal, happy ending. Matapos ang ilang buwan, nagdesisyon si Alexander at Isabela na ikasal. Ang venue ay simpleng simbahan, ngunit puno ng mga taong nagmamahal sa kanila, mga kaibigan, pamilya, at mga empleyado na nakiusap at sumuporta sa kanilang relasyon. Alexander, handa na po ba kayo? Tanong ng pari. Opo, handa na, sagot ni Alexander, hawak ang kamay ni Isabela. At ikaw, Isabela? Opo, handa na rin po, sagot ni Isabela na mailuha ng kaligayahan. Nagpalitan sila ng vows at sa unang pagkakataon sa 5 taon, parehong naramdaman nila ang tunay na kalayaan at pag-ibig. Ang bagong buhay. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa kumpanya, mas matibay, mas masaya, at mas inspiradong magtrabaho. Hindi lamang sa negosyo, ngunit sa bawat araw, sa bawat isa't isa. Alexander at Isabela ay simbolo ng pag-ibig na hindi sumusuko sa kahirapan, sakit o intriga. Sa wakas, ang isihi na dating lumpo at ang dalagang simple, ngunit matapang ay nagtagumpay, hindi lamang sa trabaho, kundi sa buhay at puso ng isa't isa. Yes, Part 5, Final.